tayo ay nararapat. Ano yun? Humingi po tayo ng tawad sa ating Panginoon sa lahat ng ating nakasalanan. Magpalinis tayo bago tayo tumanggap ng banal na hapunan. At ano po yung ikalawang alituntunin? Verse 29 and 30. Sapagkat ang sino ang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit may hina at masasakti ng marami sa inyo at may ilan niyang namatay na. Ikalawa pong alituntunin sa pagtanggap ng banal na hapunan, pinapahalagahan. Ano po yun? Kailangan tanggapin po natin ang banal na hapunan na ito na nanggagaling sa ating puso. Igalan po natin at tanggapin natin na nanggagaling sa ating puso sapagkat ito po ay sagrado at simbolo ng katawan at dugo ni Kristo na namayumay doon sa krus ng Kalbaryo. Ano po yung ikatlong alituntunin sa pagtanggap ng banal na hapunan? Verse 33. Kaya nga mga kapatid, kapag nagkakatin kayo upang kumain, maghintayan kayo sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kaalisan. Ano po yung ikatlong alituntunin sa pagtanggap ng banal na hapunan? Nag-aantayan. Mamaya po ibigay ang saro at ang